Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong ika-28 ng Nobyembre 2023 sa Turkey, sa labas lamang ng sikat na resort town ng Bodrum, ang kalsada rito ay paikot-ikot sa gilid ng matarik na bangin na nag-aalok ng tanawing kapansin-pansin dahil sa mabatong baybayin. Sa karaniwang araw, kakaunti lamang ang mga sasakyang humihinto sa liblib na bahaging ito. Ngunit sa araw na iyon, may isang bagay sa gilid ng kalsada ang nakatawag ng pansin ng isang dumaraan. Sa ibaba ng simentadong bahagi, nakahandusay sa mababaw na kanal, ang dalawang malalaking bagay. Ang hugis at sukat ng mga ito ay tila kakaiba. Masyadong maayos ang pagkakabalot, masyadong hindi pangkaraniwan, upang basta ituring na itinapong materyales mula sa konstruksyon. Hindi bumaba ang lalaki upang tingnan ng malapitan. Sa halip, tumawag siya sa mga serbisyong pang-emergency. Mabilis na rumisponde ang mga awtoridad at agad na isinara ang lugar. Maingat na lumapit ang mga investigador sa pinangyarihan. Sa kanilang harapan ay dalawang pahabang balot, mahigpit na nakabalot sa tila mga kumot o sapin sa kama at itinali gamit ang makakapal na lubid. Matitibay ang pagkakatali. Halos profesional ang pagkakagawa. Sinuman ang gumawa nito ay inayos ang mga balot sa paraang madali itong buhatin o isakay sa likurang bahagi ng isang sasakyan. Binuksan ng mga forensic technician ang mga balot sa mismong lugar. Nakumpirma ang pinakakinatatakutang hinala. Sa loob ng unang balot ay ang katawan ng isang babaeng nasa hustong gulang. Sa ikalawa naman ay isang dalagitang babae. May isang bagay na malinaw sa tagpong iyon. Hindi ito basta pangyayaring naganap sa liblib na lugar. Isa itong planadong krimen na naganap sa ibang lokasyon. May isang taong naglaan ng oras upang balutin ang mga labi. Dalhin ang mga ito palabas ng bayan at sadyang iwan sa lugar na iyon. Ang mga biktima ay hindi lamang basta sinaktan, tila inihanda pa sila upang itapon. Ang kalagayan ng kanilang mga katawan ay nagpakita ng malinaw na palatandaan ng matinding pananakit. Walang natagpo ang anumang pagkakakilanlan sa alinman sa kanila. Gayunpaman, ang paraan ng pagkakaayos sa pinangyarihan ay nagpapahiwatigin ng isang taong kumilos ng may malamig at planadong pag-iisip. Isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Habang masusing sinusuri ng mga eksperto ang lugar sa gilid ng kalsada, may mga pangyayaring nagaganap naman sa isang residential na lugar sa Bodrum. Isang malapit na kaibigan ni Arina Debizova ang buong araw na nagsisikap na makontak siya. Mga tawag, mga mensahe, ngunit walang tugon. Hindi ito pangkaraniwan para kay Arina na palaging nakikipag-ugnayan ng maayos sa pamilya at mga kaibigan. Dahil sa pag-aalala, nagpasya ang kaibigan na pumunta sa bahay kung saan nakatira si Arina kasama ang kanyang dalawang anak. Nang walang sumagot sa pinto, nagawa niyang makapasok sa loob. Tahimik ang bahay, nakakabahalang katahimikan. Sa unang tingin, tila walang nabago. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok at walang nawawalang mahahalagang gamit. Nandun pa rin ang mga electronics na kagamitan, alahas at personal na mga ari-arian. Ngunit nang mas mapalalim ang kanyang pagpasok sa sala, nabasag ang ilusyon ng normalidad. May mga matingkad at kapansin-pansing pulang mantsa sa karpet at sa mga upholstered na kasangkapan. Ang uri at pagkakaayos ng mga mantsa ay halos walang iniwang pagdududa. Seryoso ang nangyari rito. Bukod pa roon, may malinaw na palatandaan ng kaguluhan sa silid. May mga kasangkapang natabingi at mga bagay na nagkalat sa sahig. May naganap na matinding insidente sa loob ng bahay na iyon. Ang tahanang ito, na dati puno ng sigla at buhay, ay ngayon ay tahimik at walang laman. Si Arina 42 ay wala na. Gayon din ang kanyang anak na si Diana, 15, at ang bunsong si Makar, 5 taong gulang pa lamang. Walang iniwang sulat, walang palatandaan ng kusang pag-alis, at walang paliwanag para sa nakakagambalang tagpo
na naiwan sa loob ng bahay. Hindi na ipinagpatuloy ng kaibigan ang paghahanap. Agad siyang tumawag sa mga lokal na awtoridad. Nang dumating ang investigatibong grupo sa villa, mabilis nilang pinag-ugnay ang mga detalye. Ang paglalarawan sa mga nawawalang residente ay tumugma sa profile ng 2 bangkay na natagpuan kanina na nakabalot at iniwan sa gilid ng kalsada. Pinatunayan ito ng mga bakas ng dugo sa loob ng sala. Doon mismo naganap ang krimen. Ang villa ang pangunahing pinangyarihan at ang kalsada sa gilid ng bahin ay lugar lamang kung saan iniwan ang mga labi. Ngunit may isang bagay na hindi tugma. 2 tao lamang ang natagpuan. Ang 5 taong gulang na si Makar ay hindi makita. Mula sa sandaling iyon, ang kaso ay muling inuri. Mula sa isang dobleng pinangyarihan ng krimen, tungo sa kombinasyon ng marahas na insidente at posibleng pagdukot. Nang makumpirmang nawawala si Makar, agad na naglunsad ng malawakang alerto ang mga awtoridad. Napakahalaga ng bawat minuto, ngunit may mahahalagang oras nang nasayang. Habang sinusuyod ng mga patrol unit ang mga highway at malalayong kalsada sa paghahanap sa bata, ituon naman ng mga detective ang kanilang pansin sa nag-iisang natitirang miyembro ng pamilya, ang 20 taong gulang na si David, ang panganay na anak ni Arena. Ginugol niya ang gabing iyon kasama ang mga kaibigan at siya lamang ang hindi nasaktan. Si David ang humarap sa napakasakit na tungkulin, ang pagkilala sa mga labi ng kanyang ina at kapatid na babae. Habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Makar, ibinaling ng mga detective ang kanilang pansin sa motibo. Sino ang maaaring gustong manakit sa pamilyang ito? Sa unang tingin, tila namumuhay si Arena Divisova bilang isang maayos at komportableng expatriate. Matapos lumipat sa Bodrum noong 2022, maingat niyang ipinakita sa social media ang isang tila perpektong larawan ng kanyang buhay, mapayapang pagiging ina at tahimik na pamumuhay sa ilalim ng araw. Ngunit nang suriin ng mga investigador ang kanyang mga record sa pananalapi, ibang kwento ang lumitaw. Halos maubos na ang pundong nakuha mula sa pagbebenta ng kanyang ari-arian sa Moscow, ang perang matagal niyang inaasahan bilang panustos. Ang babaeng dati na mamahala sa sarili niyang negosyo ay ngayon ay nagsasama-sama na lamang ng kita mula sa iba't ibang trabaho, real estate consulting, pagtuturo ng yoga, at kung ano-ano pang mapagkakakitaan. Sa mga panayam sa mga taong malapit sa kanya, lumitaw ang isang kapansin-pansing kontradiksyon. Sa kabila ng paghina ng kanyang pananalapi at pangangailangang bantayan ang bawat lira, sinabi raw ni Arena sa mga kaibigan na hindi pa siya naging ganito kasaya. Ayon sa kanya, ang payak na pamumuhay sa Turkey ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan. May pangmatagalan siyang plano na manatili roon at sinisikap niyang maging bahagi ng lokal na komunidad. Ngunit nang suriin ang kanyang mga mensahe, aktibidad sa social media at personal na komunikasyon, malinaw ang naging konklusyon ng mga investigador. Ang paglipat na ito ay hindi lamang para sa pahinga o panibagong simula. Isa itong pagtakas. May tinatakasan si Arena, isang bagay o isang tao. Sinisikap niyang putulin ang ugnayan sa kanyang nakaraan. Ngunit ang sinumang kanyang pinagtataguan ay tila lubos siyang kilala. Alam ang kanyang mga gawi, ang kanyang routine, at ang paraan ng kanyang pamumuhay. Upang tunay na maunawaan ang pinagmula ng trahedyang ito, kailangan nating balikan ang nakaraan. Iwan muna natin ang maaraw na baybayin ng Bodrum at maglakbay pahilaga sa nagyayalong lungsod ng Norilsk sa Russia. Doon isinilang si Arena noong 9 ng Hulyo, 1981. 12 taong gulang pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang ama at ang kanyang ina na lamang ang naiwan upang magpalaki sa kanya. Ipinatala siya ng kanyang ina sa isang modeling school. Umaasang ang taglay niyang kagandahan ay magiging daan sa mas magandang oportunidad. Ang desisyong iyon ang huhubog sa direksyon ng kanyang kinabukasan.
Nagsimula siyang makakuha ng maliliit na advertising projects, lumabas sa mga regional commercial, at sumali sa mga lokal na beauty contest. Sa isa sa mga event na iyon, niya nakilala si Otar Uzarashi. Mula pa lamang sa simula, naging malinaw na ang lahat. May asawa si Otar at wala siyang balak na makipaghiwalay. Tinanggap ni Arina ang kanyang papel sa isang sitwasyong maituturing na parang pangalawang pamilya. Sa taong 2003, isinilang ang kanilang anak na si David. Pagkalipas ng 5 taon, ipinanganak naman ang kanilang anak na babae na si Diana. Hindi lamang nagbigay ng suporta si Otar, naglatag siya ng matibay na pundasyong pinansyal para sa kanila. Noong 2007, itinalaga niya si Arina bilang CEO at co-founder ng isang wellness center sa Norilsk. Inilipat din niya sa pangalan ni Arina ang pagmamay-ari ng ilang apartment at commercial properties. Ang pagpapaupa sa mga ito ang nagbigay sa kanya ng tuloy-tuloy na kita. Noong 2011, pumanaw si Otar. Ayon sa kanyang huling habilin, nagmana si Arina ng malaking kayamanan, kabilang ang mga negosyo, ari-arian, at iba pang pinansyal na assets. Ang pagkamatay ni Otar ang naging malaking pagbabago sa kanyang buhay. Wala na siyang dahilan upang manatili sa malayong hilaga, kaya ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa Norilsk at lumipat sa Moscow kasama ang kanyang anak na sina David at Diana. Sa kabisera, ininvest niya ang kanyang minana at nagsimulang mamuhay bilang isang mayamang single mother, mga eksklusibong paaralan, equestrian clubs, at mga pagtitipon ng matataas na tao sa lipunan. Sa kasagsagan ng tila perpektong buhay na yon noong 2016, nakilala niya ang lalaking inaakala niyang magiging tagapagtanggol niya. Ngunit kalaunan ay magiging pinakamalaking banta sa kanya. Habang sinusuri ng mga investigador ang nakaraan at mga personal na koneksyon ni Arina, natural na napunta ang kanilang pansin sa kanyang ikalawang asawa. Ang background ni Andrei Kushlovich ay kapansin-pansing naiiba sa karaniwang negosyante sa Moscow. Sa edad na 39, nakapaglingkod na si Andrei sa French Foreign Legion. Sa loob ng halos 7 taon, naging bahagi siya ng isa sa mga pinakapiling at pinakasikretong organisasyong militar sa mundo. Sumailalim siya sa masiinsinang pagsasanay sa makabagong armas, taktikal na survival at operasyon sa matitinding sitwasyon. Ang karanasang iyon ay nagbigay sa kanya ng disiplina, ngunit nagdala rin ng mapanganib na kakayahan. Nasanay siyang lutasin ang mga problema gamit ang puwersa. Pagbalik niya sa sibilyang buhay, noong unang bahagi ng 2000, ginamit niya ang kanyang mga kasanayan upang kumita sa mundo ng pribadong seguridad. Mabilis siyang nakilala bilang isang maaasahang bodyguard. Noong 2016, kinuha siya ng isang kilalang oligarch para sa personal na proteksyon. Sa loob ng ilang panahon, maayos niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. Ngunit kalaunan, may nagbago. Napagpasyahan ni Andrei na hindi sapat ang kanyang sahod kumpara sa halaga ng kanyang serbisyo. At sa halip na magbitiw, pinili niya ang ibang paraan ng kabayaran. Ginamit ang kanyang access sa ari-arian ng kanyang amo, nagsagawa siya ng isang malaking pagnanakaw. Tinangay ang isang bihirang diamante at koleksyon ng mamahaling alahas. Tinatayang lumampas sa 5 milyon ang halaga ng mga ninakaw na alahas. Matapos iyon, tumakas siya pabalik ng Russia. Sa hindi malinaw na paraan, nagawa niyang makatawid ng mga hangganan at maglaho, nakaiwas sa pagdakip sa kabila ng pandaigdigang paghahanap sa kanya. At sa panahong iyon, habang siya ay nagtatago, tumatakas, at may dalang milyon-milyong halaga ng ninakaw na yaman, nakilala ni Andrei si Arina sa isang pagtitipon. Isang mayamang single mother at isang dating sundalo na hinahanap ng mga awtoridad dahil sa isang malaking krimen. Sa papel, tila hindi ito magkatugma. Ngunit para kay Arina, tila hindi naging hadlang ang madilim na nakaraan ng lalaki. Sa katunayan, maaaring iyon pa ang lalong nakaakit sa kanya. Sa dating miyembro ng legion,
Nakita niya ang lakas. Nakita niya ang proteksyon. Ang mga sumunod na pangyayari ay tila sumunod sa karaniwang pattern ng isang psikolohikal na bitag. Sa kabila ng pagiging hinahanap ng mga awtoridad, may karisma si Andrei Kozlovich na madaling nakapagpapawala ng pagdududa. Hindi lamang niya nakumbinsi si Arina na makipagsama sa kanya. Nahikayat din niya itong gawing opisyal ang kanilang relasyon. Noong 2017, ikinasal ang dalawa sa Lithuania. Ang katotohanang iligal na tumawid si Andrei sa isang international na hangganan upang makadalo sa seremonya habang aktibong hinahanap ng mga awtoridad ay hindi naging babala para kay Arina. Para sa kanya, iyon ay patunay ng wagas na pagmamahal at pangako. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, ginampanan ni Andrei ang kanyang papel ng walang kapintasan. Ginampanan niya ang papel bilang isang mapagmalasakit na asawa at maaasahang ama para kina David at Diana. Ibinuhos niya ang atensyon sa pamilya na para bang nagtatayo ng isang pader ng proteksyon sa kanilang paligid. Isang pader na nagbibigay ng pakiramdam ng kaligtasan. Ngunit hindi nagtagal ang pakiramdam na yon. Noong 2018, isinilang ang kanilang anak na si Makar. Ang pagdating ng sarili niyang anak, ang tila naging mitsa ng malaking pagbabago kay Andrei. Unti-unting nawala ang maskara. Ang mapagmahal na asawa ay napalitan ng isang lalaking namamalakad sa bahay, na para bang ito ay isang unit militar. Ang mga sumunod na pangyayari ay nakakabahala. Nagpatupad si Andrei ng mahigpit na mga routine, humingi ng ganap na pagsunod at gumamit ng emosyonal na presyon upang kontrolin ang lahat ng nasa loob ng bahay. Ang mga patakaran ay hindi mungkahi. Mga utos ang mga ito. Ayon sa mga taong malapit sa pamilya, ang dating miyembro ng legion ay unti-unting lumala ang asal, mula sa sobrang higpit na pagdidisiplina hanggang sa tahasang agresyon. Walang pinili. Si Arina, ang kanyang matandang ina, ang kanyang kapatid, at maging ang mga nakatatandang bata ay nakaranas ng kanyang galit. Ngunit hindi ito basta padalos-dalos na pagsiklab ng emosyon. May kalkulasyon ng lahat. Ginamit niya ang kanyang pagsasanay sa militar upang manakit sa paraang magdudulot ng matinding sakit, ngunit halos walang makikitang marka. Mga tama sa malalambot na bahagi ng katawan. Walang pasa, walang bali, walang anumang madaling maitala ng doktor. Ang tahanang sa labas ay mukhang marangyang bahay, ay unti-unting naging isang lugar na kontrolado at puno ng takot. Bawat pagkakamali ay may kaakibat na kaparusahan, at kalaunan, umabot ito sa isang sukdulan. Isang gabi, dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali sa bahay, ikinulong ni Andrei si Arina sa malamig na basement at iniwan doon hanggang umaga. Walang paliwanag, walang usapan. Isa lamang itong kaparusahan. Ang gabing iyon ang naging malinaw na hudyat ng pagbabago. Naintindihan ni Arina ang mensahe. Wala na siyang kontrol sa sarili niyang buhay o sa kanyang yaman. Para siyang bihag sa sarili niyang tahanan. At ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay na lamang sa kapritso ng lalaking kumukontrol sa kanya. Winakasan ng gabing iyon ang anumang ilusyon ng kaligtasan. Napagtanto ni Arina na ang pananatili sa iisang bubong kasama si Andrei ay hindi na lamang masakit. Ito ay mapanganib. Kaya gumawa siya ng desisyon. Mabilis at tahasan niyang ipinagbili ang kanyang apartment sa Moscow. Ang huling malaking ari-ariyang nag-uugnay sa kanya sa lungsod. Nang maibenta ito, isinama niya sina David, Diana at Makar at iniwan ng Russia. Pagsapit ng 2022, nakapamuhay na ang pamilya sa Turkey. Bumili si Arina ng isang villa sa Bodrum, umaasang ang distansya at ang mga hangganang internasyonal ay magiging sapat upang tuluyang mailayo sila sa banta. Ngunit ang pag-asang ang layo ay katumbas ng kaligtasan ay naging isang malungkot na pagkakamali. Si Andrei Kozlovich na may dalang taktikal na pagsasanay at posibleng koneksyon sa ilalim ng mundo ng krimen ay nagawang matunton ang bagong tirahan
ng kanyang dating asawa. Sa kabila ng pagiging hinahanap sa ibang bansa, nagawa niyang tumawid ng mga hangganan at sundan ang pamilya hanggang Turkey. Nakipag-ugnayan siya, ngunit hindi upang ayusin ang kanilang pagsasama. Iisa lamang ang kanyang pakay, ang 5 taong gulang na si Makar. Iginiit ni Andre ang karapatang makadalaw at makialam sa pagpapalaki ng bata na para bang sinusubukang muling makontrol ang sitwasyon. Tumanggi si Arina. Sa halip na makipag-ayos, pinili niya ang legal na proteksyon. Lumapit siya sa mga lokal na awtoridad at matagumpay na nakakuha ng court-issued restraining order na nagbabawal kay Andre na makipag-ugnayan o lumapit sa kanya at sa mga anak. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Gumawa pa siya ng mas matinding hakbang. Sinimula ng kanyang mga abogado ang paghahanda ng mga dokumento upang tuluyang alisin ang karapatan ni Andre bilang ama ni Makar. Ayon sa mga investigador, ang legal na hakbang na iyon ang nagsilbing mitsa ng sumabog na galit. Para sa isang kalalaking sanay, lutasin ang problema gamit ang puwersa, ang legal na pagputol sa kanya mula sa sariling anak ay maaaring itinuring niyang personal na pag-atake. Isang hamon na hindi niya palalagpasin. Ibinaling ng mga detective ang kanilang pansin sa digital forensics. Ang mga security camera sa paligid ng villa ang nagbigay ng mahalagang ebidensya. May naitalang sasakyang papalapit sa bahay. Sa manibela, si Andre. Ang kumpirmasyong pisikal, siyang naroon sa boardroom, ang nagpatunay sa kanilang pinakakinatatakutang hinala. Nabigo ang mga proteksyong inilagay ni Arena. Makikita sa footage ang kanyang pagpasok sa bahay. Makalipas ang halos 1 oras, muli siyang gumalaw. Isa-isa niyang inilabas ang malalaki at mabibigat na bagay mula sa loob ng bahay at inilagay sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Hindi siya nagmamadali. Mabagal at maingat ang kanyang kilos. Tila ba sumusunod sa isang planadong hakbang-hakbang na gawain. Walang nakitang kaba, walang sinyalis ng emosyonal na kaguluhan. Tanging eksaktong pagkilos lamang. Ngunit ang sumunod ang naging pinakamalinaw na ebidensya. Matapos mailagay ang huling bagay sa sasakyan, lumitaw sa kamera ang 5 taong gulang na si Makar. Tahimik itong lumabas ng bahay at sumakay sa parehong sasakyan ng kusa at kalmado. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa loob. Ang naitalang footage sa surveillance ay naging kritikal. Ipinakita nito sa mga investigador ang eksaktong oras, malinaw na larawan ng sasakyan at kumpirmasyon na nakalabas ng buhay si Makar sa lugar. Ngunit nang suriin ng pulis ang footage, may mahahalagang oras nang lumipas. Batay sa ballistic evidence at pagsusuri ng mga bakas ng dugo sa sala, muling inayos ng mga forensic expert ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari hanggang sa bawat segundo. Hindi pinilit ni Andre ang pagpasok. Naniniwala ang mga investigador na may hawak siyang susi. O kaya si Arena mismo ang nagbukas ng pinto, hindi alam ang panganib. Kung nagkaroon man ng pag-uusap, ito ay maikli lamang. Mabilis agad na lumala ang sitwasyon. Halos kaagad na naging mortal ang panganib. Ipinakita ng crime scene na sinubukan ng mga biktima na makatakas. Ang mga nagalaw na kasangkapan at kaguluhan sa buong silid ay sinyalis ng takot sa unang mga segundo. Ngunit laban sa isang armado at bihasang profesional, wala talagang pagkakataon si Arena at ang kanyang anak na babae. Kumilos si Andrean nang may nakakatakot na eksaktong presisyon. Inilabas niya ang baril at pinaputok ito ng may malinaw na layuning pumatay. Natukoy ng investigasyon na ilang putok ang pinaputok niya. Si Arena at ang kanyang 15 taong gulang na anak na babae na si Diana ay nakatanggap ng mga nakamamatay na tama ng baril. Ito ay isang mabilis at malamig na pagpatay. Hindi binigyan ng dating legionnaire ng kahit kaunting pagkakataon na makaligtas ang mga biktima. Nang huminto ang mga putok, hindi tumakas si Kozlovich. Sa halip, lumipat siya sa susunod na hakbang, isang maingat na paglilinis. Habang nakatayo sa silid kasama ang 2 katawan, kalmado niyang sinimulang ihanda ang mga ito para sa paglilipat. Gumamit siya ng mga kumot,
at lubid na natagpuan sa loob ng bahay. Mahigpit na binalot ang mga katawan upang maiwasang matapunan ng dugo ang sasakyan habang inilalabas. Sa buong oras na iyon, naroon pa rin sa parehong bahay ang 5 taong gulang na si Makar. Naniniwala ang mga investigador na siya ay natutulog o nakakulong sa kanyang kwarto. Ipinapakita ng psychological profile ng salarin ang ganap na kawalan ng pakikiramay. Sa isang bahagi ng bahay ay naroon ang kanyang buhay na anak, habang sa katabing silid ay malamig niyang binalot ang mga katawan ng babaeng at batang babae na kakabaril lamang niya. Isang gray na sedan na may mga katawan sa likurang bahagi at si Makar sa upuan sa harap ang umalis sa boardroom at nagpunta sa liblib na kabundukan. Pinili ni Andre ang isang bahagi ng highway kung saan ang shoulder ay matarik ang pagbaba na bumubuong ng natural na slope patungo sa kanal sa gilid ng kalsada. Doon, sa slope na yon, inihagis niya ang pangunahing pasanin. Inilabas niya ang mga balot mula sa sasakyan at itinutulak pababa sa slope, umaasa na itatago sila ng tanawin sa mga dumadaang motorista. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng ilang minuto. Matapos itapon ang mga katawan, hindi bumalik si Kozlovich sa villa. Ang plano para sa pagtakas ay agad nang isinagawa. Habang nagsisimula pa lamang, ang mga otoridad na iugnayang natagpo ang mga labi sa gilid ng kalsada sa abandonadong bahay. Pinapalayo na ni Andre ang sarili mula sa pinangyarihan. Kinalaunan, nakumpirma ng mga investigador na agad na umalis si Andre at ang kanyang anak mula sa Turkey sa pinakamabilis na posibleng paraan. Kahit kilala ang kanyang sasakyan at anyo, nagawa pa rin niyang makatawid sa isang international na hangganan. Hindi ito naganap ng aksidente. Si Andre, na dati nang hinahanap sa buong mundo bago puman ang krimen, ay naghanda ng kumpletong hanay ng peking dokumento. Gumamit siya ng mga peking pasaporte na nagbigay daan sa kanya at sa kanyang anak na makatawid sa border control nang hindi nai-alerto ang system ng Interpol. Sinunod ng dating legionnaire ang mga nakatalagang ruta, malamang na umaasa sa mga lumang koneksyon upang makapasok ng maayos. Naglaho siya sa isang bahagi ng Europe. Dala ang nag-iisang buhay na saksi, ang 5 taong gulang na si Makar. Para sa mga investigador, ito ang pinakamasamang posibleng kinalabasan. Nakilala ang salarin, ngunit muli ay hindi alam ang kanyang kinaroroonan. At ang buhay ng bata ay nakasalalay na lamang sa isang lalaking kakagawa lang ng malamig at planadong krimen laban sa natitirang bahagi ng kanyang pamilya. Ang panahon mula Nobyembre 2023 hanggang Mayo 2024 ay naging isa sa pinakamahaba at pinakakomplikadong paghahanap sa isang tao sa kamakailang kasaysayan. Sa loob ng 6 na buwan, nagsagawa ng malawakang operasyon ang mga awtoridad sa Turkey, Russia at sa buong European Union upang hanapin ang anumang bakas, digital man o pisikal, ng gray sedan na umalis sa boardroom. Halos parang di totoo ang sitwasyon at nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko. Paano nga ba nakalipat-lipat ng malaya ang isang lalaki na may aktibong Interpol Red Notice, ang pinakamataas na priority alert para sa agarang pag-aresto? Sa Europa, rehiyon na puno ng surveillance camera at facial recognition system. Ayon sa mga investigador, ang susi sa pambihirang kakayahan ni Andre Kozlovich na maglaho ay nakasalalay sa kanyang nakaraan. Hindi siya basta isang maliit na kriminal. Ang kanyang panahon sa French Foreign Legion at ang matagumpay na pagtakas matapos ang multimilyong euro na pagnanakaw noong 2016 ay nagturo sa kanya kung paano maging isang anino. Ang maraming taon ng operasyon sa dilim ay nagbigay daan sa kanya upang makabuo ng network ng underground contacts at makalikom ng malaking halaga ng cash na walang digital na bakas. Malamang na ang mga lumang koneksyong iyon ang nakatulong sa kanya na makakuha ng bagong hanay ng mataas na kalidad na peking dokumento sa loob lamang ng ilang araw. Mga pagkakakilanlan na kayang makapasa sa mga routine check. Palagi siyang gumalaw,
hindi tumatagal sa iisang lugar. Iniwasan niya ang paggamit ng credit card, tumanggi sa pagre-rehistro ng SIM card sa kanyang pangalan, at naglakbay lamang sa mga rutang may limitadong surveillance. Sanay siyang manatiling hindi nakikita, at sa lahat ng iyon, naroon ang 5 taong gulang na si Makar sa kanyang tabi, halos bihag ng ambisyon ng kanyang ama. Ang pamilya ni Arina ay namuhay sa isang bangungot. Hindi alam kung buhay pa ang bata o kung nasunod na rin niya ang kapalaran ng kanyang ina at kapatid na babae. Paulit-ulit na nauubos ang oras ng mga search team sa walang kabuluhang mga bakas. Palaging isang hakbang ang nauna kay Kozlowicz. Maaaring tumagal pa ng maraming taon ang delikadong larong pusa at daga kung hindi nagkamali si Andre sa isang kritikal na desisyon. Malamang dahil sa sobrang kumpiyansa. Sinubukan niyang umalis sa Schengen Zone o lumipat ng bansa gamit ang komersyal na eroplano. Ang pagre-reserba ng upuan sa isang international flight ay nangangahulugang dumadaan sa biometric system at security databases. Isang bagay na hindi palaging nalalampasan ng kahit na pekeng dokumento. Ang desisyong iyon ang naging kanyang pagbagsak. Noong Mayo 2024, sa isang terminal ng paliparan sa Germany, nagtapos ang 6 na buwang paghahanap. Naghahanda si Kozlowicz na sumakay sa isang flight patungo sa ibang bansa. Nakapasok siya sa unang security check gamit ang parehong peking dokumento na dati nang nakatulong sa kanya makatawid sa border. Ngunit sa pagkakataong ito, na-flag siya ng system. Tumugma ang kanyang biometric data sa Interpol Red Notice na inilabas siya mula sa blind spot. Matapos makumpirma ang alerto, agad kumilos ang German police. Nahuli siya sa departure gate. Mabilis ang pagkakaaresto, ngunit ang pinakamahalagang resulta ay hindi lamang ang pagkakahuli sa takas na salarin. Ito ay ang muling pagtuklas kay Makar. Ang 5 taong gulang ay kasama ang kanyang ama at nawawala ng 6 na buwan. Mabuti na lamang, buhay pa ang bata. Agad siyang kinuha ng Child Protection Services at inilipat sa mga kamag-anak ni Arina na ngayon siyang nag-alaga sa kanya. Sa kasalukuyan, si Andre Kozlowicz ay nananatili sa kustodiya, naghihintay ng extradition patungong Turkey. Ang mga taga-usig sa Bodrum ay nagsampa na ng formal na kaso laban sa kanya. Ang ebidensya, mula sa security footage hanggang sa forensic results, ay sumusuporta sa kaso ng dobleng krimen na may matinding kalupitan, pati na rin sa pagdukot sa isang minor de edad. Ayon sa batas ng Turkey, ang dating legionnaire ay maaaring humarap sa habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang pagtatangkang kasan ang nakaraan sa pamamagitan ng paglipat ng bansa at paggamit ng pekeng pagkakakilanlan ay nagtapos sa loob ng selda. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.